Si Dave ay isang kilalang negosyante sa lungsod. Sa kabila ng kanyang kayamanan, nanatili siyang mabait at mahabagin. At tulad ng sabi nila, ito ay napakasimple. Hindi siya natutukso sa mga mamahaling pagkain o menu. Mas gusto niya ng karaniwang pagkain tulad ng niluluto ng kanyang ina para sa kanya noong kanyang kabataan. Samantala, iba ang mga panlasa ng kanyang kasintahang si Karil. Gusto nito ng mga mamahaling pagkain tulad ng sariwang croissant na mabibili sa France at syempre habang pinanonood ang Eiffel Tower. Ang mga kamag-anak at kaibigan ni Dave na alam ang kanyang pamumuhay at ugali ay tunay na hindi maintindihan kung paano siya nahulog sa ganitong klase ng babae. Si Karil ay napakagandang babae. Ang kanyang magandang hubog ng katawan at morenang kulay ay nakakaakit sa sinumang lalaki. At sa paniniwala ni Karil, walang kapantay ang kanyang kagandahan pagkatapos niyang ipagawa ang kanyang mga labi at pisngi sa pamamagitan ng plastic surgery. Ang babae ay may makapal at mahabang buhok at ang kanyang mga mata ay mukhang napakatapat at inosente kaya't walang laban si Dave sa kanya. Bukod pa rito, si Karil ay labis na kaakit-akit at alam kung paano gamitin ang kanyang kagandahan. Masigla ito at higit sa lahat, palaging tumatawa sa mga biro ni Dave. Ipinakita din niya ang labis na interes sa negosyo at sa mga libangan ng kanyang kasintahan. At sa kama, ipinakita niya ang mga himala. Kaya't hindi nagtagal pagkatapos nilang magkakilala, nagsama ang dalawa sa bahay ni Dave. Ang 3 palapag na bahay na may malawak na lupain na kung saan ay may hardin ng mga prutas, swimming pool at isang gazebo na may barbecue area. Kaya't bukod kay Dave at sa kanyang kasintahan, madalas na may mga trabahador sa bahay. Minsan ay kailangan ng serbisyo ng hardinero at minsan naman ay tobero. Palaging maingat si Dave sa pagkuha ng mga tao dahil iniimbitahan niya sila sa kanyang tahanan. Habang si Karil naman ay hindi gaanong interesado sa mga gawaing bahay kumpara sa kanyang manicure kaya't hindi siya nakikialam. Ngunit isang araw, kumuha si Dave ng isang babae na may criminal record. Si Faith ay isang tahimik at mabait na babae na nasa edad na 45 taong gulang. Pumunta siya kay Dave upang humingi ng posisyon bilang tagalinis. Narinig niya ang tungkol sa bakanteng trabaho mula sa kanyang dating amo na lumipat kasama ang pamilya nito sa kabisera. At ngayon, naghahanap si Faith ng trabaho, ngunit kakaunti ang nais kumuha ng isang babaeng may kriminal na record. Kaya't ang trabaho sa bahay ni Dave ay talagang mahalaga sa kanya. Bukod dito ay may magandang sahod, pagkain at isang kwarto. Namangha si Dave nang makita ang babae na nakaupo ng tahimik sa harap niya. Imposibleng makilala ang dating isang bilanggo. Maayos ito, may mabait na ngiti at may malungkot na tingin. "Bakit ka nakulong?" Direktang tanong ni Dave. Hindi nag-isip si Faith na magalit o magsinungaling, kundi sumagot siya ng may malungkot na ngiti. "Dahil sa pag-ibig, naging hangal ako. Umibig sa maling tao at hanggang ngayon ay nagbabayad pa rin ako para dito." "Di ko maalala ang ganitong artikulo sa batas." Pangungutiyang sabi ni Dave. "Oo, may iba akong artikulo." Umiiling na sagot ni Faith at pagkatapos ay ibinahagi niya sa kanyang amo ang kanyang kwento. Napag-alaman na si Faith ay may kasintahan na nagngangalang Renz. Mabait, marunong magitara at mahusay sa mga gawaing bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Faith na nagbabago ang kasintahan. Naging iritable at walang pakialam ito. Nawawala rin ito ng ilang araw na wala man lang paliwanag. At pagkatapos ay muling magpapakita sa pintuan na parang walang nangyari at hihingi ng tawad. At saka nangyari ang hindi maibabalik na pangyayari na humati sa buhay ni Faith. Dumating ang mga lalaking naka-uniforme sa pintuan ng kanyang apartment at natagpuan ang mga iligal na substansya sa kanyang mga gamit. Hindi niya alam ang tungkol sa mga ito, ngunit naiintindihan niya kung saan nanggaling ang mga nagwasak sa buhay ng tao na nasa kanyang gamit. Pagdating niya sa himpilan ng pulis, agad niyang sinabi na may malaking pagkakamali, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang lahat ay parang naging isang masamang panaginip, naaresto, nakulong at nalugmok. At ang pinakamasakit ay ang mismong kasintahan pa niya ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanya. Nagsalita ito ng mga kasinungalingan tungkol sa kung paano niya ibinenta ang mga bagay na iyon. "Hindi mo ba napansin noon na masama siyang tao?" Taos-pusong tanong ni Dave matapos marinig ang kwento ng babae.
Dapat tumakbo ka na palayo sa kanya. Bulag ang pag-ibig. Sagot ni Faith na may napakabait na ngiti na nakaantig sa puso ni Dave. Taos puso ko siyang minahal. Hindi ko inaasahan ang pagtataksil. Naawa si Dave kay Faith at naantig siya sa kwento nito. Mahal niya ang katarungan. Naniniwala sa batas ng karma at naniniwala na dapat palaging kumilos ayon sa konsensya. Hindi nakapagtataka na pinatatakbo niya ang kanyang negosyo ng tapat. Kaya't ang ganitong kawalang katarungan laban kay Faith ay labis na nakasama sa kanyang kalooban. Bakit hindi ka nag-apply para sa rehabilitasyon? Pagpupumilit na tanong ng lalaki. Kaagad akong binalaan sa kulungan. Kapag sinubukang maghain ng reklamo laban sa sino man, ay makakasuhan kang muli sa parehong artikulo, pero mas mahaba ang sentensya. Kaya't nagdesisyon akong mas mabuting kalimutan na lang ang lahat na parang masamang panaginip. Pero nang makalaya ako, hindi natapos ang aking bangungot. Ayaw akong tanggapin ng mga tao sa trabaho at ayaw nila akong makasama. Sa huli, si Dave na may mabuting puso ay naniwala sa babae. Higit pa rito, naniniwala siyang ang mga tao ay dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Nagpasya si Dave na kunin ang dating bilanggo para magtrabaho at patirahin sa kanyang bahay. Maayos na sana ang lahat. Ngunit nang malaman ni Karil na may dating bilanggo sa parehong bahay na tinitirhan niya, ay nagalit ito at nag-hysterical. Paano nangyari to? Reklamo ni Karil kay Dave habang dramatikong inuugoy ang kanyang mga kamay at paminsan-minsan ay napapasigaw ng malakas. Gusto mo bang tumira ako dito kasama ang isang kriminal at bilanggo? Hindi mo ba ako pinahalagahan? Paano kung putulin niya ang leeg ko sa gabi ha? Paano kung may nakawin siya? Sino ang nakakaalam kung ano ang kayang gawin ng mga dating bilanggo? O anong klaseng mga kaibigan ang naiwan niya sa kulungan? At kung ano ang mga natutunan niya doon? Paalisin mo siya, Dave, bago pa lumala ang lahat. Ngunit hindi kayang palayasin ni Dave ang babaeng pinaniniwalaan niya at may mabigat na kapalaran. Bukod pa rito, wala naman siyang dahilan para palayasin ito. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo, Karil. Pagputol ni Dave sa kanyang kasintahan. Ginagawa ni Faith ng maayos ang kanyang trabaho. Walang alikabok sa bahay. Malinis ang lahat at maayos ang mga damit. Walang ibang nagrereklamo sa kanya. Ikaw lang ang nagpapasakit ng ulo ko. At isa pa, hindi mo naman siya nakikita dahil busy siya sa trabaho. Dapat mo nga siyang tularan dahil ikaw ang nakakaisip ng kung ano-anong kalokohan dahil sa pagkabagot. Maghanap ka ng gagawin. Matapos marinig ang mga salitang iyon at mga akusasyon, lalong nadagdagan ang sama ng loob ni Karil. Kung hindi niya mailabas ang kanyang galit sa kanyang magiging asawa, bakit hindi sa katulong na may madilim na nakaraan? Nagsimula siya sa maliliit na bagay, tulad ng sinasadya niyang basagin ang isang bagay o ibuhos ang inumin sa carpet sa mismong harap ni Faith. Oh my gosh, ang clumsy ko! Sabi ni Karil habang tinitingnan si Faith na may inosenteng tingin na parang bata at winawagayway ang pilik mata tulad ng pamaypay. Sorry, linisin mo na lang ng maayos. Siguraduhin mong walang baka sa carpet. Habang sinasabi ito, tusong ngumiti si Karil na tila may masamang balak. Ang ngisi ng isang hyena ay hindi nababagay sa kanyang magandang mukha. Minsan, umabot na siya sa puntong sinisira niya ang sarili niyang mga gamit at isinisisi niya ang lahat kay Faith. Sa kanyang opinyon, hindi marunong humawak si Faith ng mga mamahaling mga bagay. Tingnan mo, Dave. Tingnan mo ang ginawa niya sa cashmere kong sweater. Mali ang paglalaban niya. Kaya ayan, lumiit tuloy. Angal ni Karil habang iwinawagayway ang isang kulay abong sweater. Branded ito at ginawa niyang basahan. Tumango lang si Dave na tila nauunawaan at binigyan si Karil ng pahintulot na bumili ng bagong branded na sweater. Sa kabila ng lahat ng mga paratang, sanay din si Karil na sugatan si Faith sa pamamagitan ng masasakit na salita. Napaka-interesting ng style mo ngayon, Faith. Pangungutya at paghamak ng babae habang tinitingnan si Faith na nakasuot ng simpleng kulay abong damit. Nakasanayan mo na ba yan dahil sa buhay mo sa kulungan? O sadyang masama talaga ang taste mo? Minsan, kinunutan ng noon ni Karil si Faith at tila aalis ng kwarto kung saan ito naglilinis. Amoy kulungan dito. Faith, buksan mo nga ang mga bintana at palabasin ang amoy. Utos ng babae habang papalayo. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Faith. Maayos ang asal at sinubukang iwasan si Karil hanggat maaari.
Gayunpaman, sa kalaunan ay naging maseryoso ang mga pangyayari. Nagsimula nang mawala ang maliliit na halaga ng pera mula sa bulsa ng jacket at pitaka ni Dave, kaunting pera na hindi napansin ng lalaki. Ngunit isang araw, may 10,000 na nakapatong sa mesa sa kanilang kwarto. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa. At kinabukasan, nang magbabayad siya ng gas, napagtanto niyang wala ng laman ang kanyang bulsa. "Sinabi ko na sa'yo na ganito ang mangyayari." Sermon ni Karil sa kanyang kasintahan. Ngunit pagkatapos, tila parang naaawa. Niyakap ni Karil si Dave sa balikat at mainit na bumulong sa tenga nito. "Dahil ito sa kabutihan mo, kumuha ka ng mga malulupit at masasamang tao para magtrabaho. At tingnan mo, nagnanakaw sila ng pera sa'yo." "Hindi si Faith," mariing sabi ni Dave. "Pero sino pa ang pwedeng gumawa nito? Sa tingin mo ba ako? Hindi naman ako gumagamit ng cash." Tama nga iyon. Nakakuha si Karil ng walang limitasyong card mula sa kanyang mayamang kasintahan at itinuturing niya itong magic wand sa pagbabayad. Dahil sa unlimited card, lumaki ang kanyang wardrobe sa hindi kapani-paniwalang sukat at ang mga alahas niya ay magiging sanhi ng inggit kahit sa isang prinsesa ng Arabia. Kailangan mong maging mas mahigpit sa kanya. Kailangan mong mamahala, kung hindi, baka tuluyan na siyang magwala. Ngayon, kumukuha siya ng pera sa wallet mo. Ano naman kaya ang gagawin niya bukas? Sabi ng babae habang nakaupo sa kandungan ni Dave. "Kakausapin ko siya," sabi ni Dave. Umamin na kailangan talagang tugunan ang problema, ngunit patuloy niyang ipinagpaliban ito. Una, marami pang trabaho kaya't nalimutan niya ito. Ngunit sa katunayan, ayaw niyang maniwala na ang mabait na si Faith ay magnanakaw. Kahit na ang pagdududa ay unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Baka nga natutunan niya iyon sa kulungan dahil hindi madali ang buhay doon. Ngunit pagkatapos matigil ang paggawala ng pera, nagsimula namang mawala ang mga gamit ni Karil mula sa bahay. "Siya ang may gawa nito!" Sigaw ni Karil habang nagwawala at nagtatapon ng kanyang mga damit sa paligid ng kwarto. "Ninakaw niya ang mga damit ko at pati mga pabango." "Bakit naman niya kakailanganin ang mga damit mo?" Sinusubukan ni Dave na pakalmahin ang kanyang kasintahan. "Huwag mong gawing malaking issue. Ilang taon na siya. Saan siya pupunta na suot ang mga miniskirts mo? Sa disco?" Talagang hindi maintindihan ni Dave kung bakit may mangangailangan ng mga kamangha-mangha at mamahalin pero napaka-revealing na outfits ni Karil. Maliwanag na hindi ganitong mga bagay ang sinusuot ni Faith. Sa hindi kalaunan, napansin naman ni Karil ang pagkawala ng kanyang mga alahas. "Nawawala ang singsing na binigay mo sa akin. Hinanap ko na sa kahit saan, pero wala talaga sa bahay." Pagrereklamo niya kay Dave at pagkatapos ay nagmukmok sa pagkawala ng mga ito. "At pati na rin ang bracelet na paborito ko." "Baka naman nalaglag lang sa kung saan." "Oo, syempre. Nalaglag sila sa bulsa ng kriminal. Siguradong naibenta na niya ang mga yon at ginasta ang pera. Kung ano man ang ginagawa niya sa mga nakaw na pera." At isang beses, nang maghanda si Dave para sa isang business meeting, nais niyang isuot ang isa sa kanyang paboritong relo. Mayroon siyang buong koleksyon ng mga relo, ngunit ang kailangan niyang relo ay wala sa kanyang lugar. Nang gabing iyon, nakipagkita siya kay Edward, ang kanyang kaibigan mula pagkabata, para makipag-inuman. "Bakit ang lungkot mo?" tanong ni Edward. Agad napansin ang abalang mukha ng kanyang kaibigan. "Nag-away ba kayo ni Karil o may problema sa trabaho?" "Hindi, ayos naman ang lahat doon," sabi ni Dave habang kumakaway ang kamay. "May problema lang sa bahay. Nagsimulang mawala ang mga gamit. Naglalaho o kung anuman." Tumawa si Edward. "Alam mo, mag-hire ka ng ghost hunters o kaya ay gaya ng itinuro ng lola ko. Sabihin mo, tabi pununo, ibalik nyo na ang mga gamit. Malay mo, mahanap mo ang mga nawawalang bagay. Napakaloko mo. Seryoso ako, may nagnanakaw ng mga gamit. Noong una, maliliit na bagay lang ang nawawala. Tapos, nagsimulang maglaho ang mga mamahaling alahas ni Karil. At ngayon, nawawala ang relo ko. Bakit hindi ka pumunta sa pulis?" Tanong ng kaibigan habang ibinubuhos ang alak sa mga baso. "Ayoko ng gulo, naiintindihan mo? Nag-hire ako ng babaeng nakulong na. Hindi na nila ito iimbestigahan ng maayos.
Ibabalik lang siya sa kulungan at hindi ko kayang sirain ang buhay ng isang tao ng ganun lang. Masyado kang mabait, Dave. Ganyan ka naman lagi. Umiiling na sabi ni Edward nang may di pagsang-ayon habang nakikipagkalansing ng baso sa kaibigan. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawang magtayo ng negosyo ng may ganyang karakter. Cheers to your health. Pero kaya nga ako nagtagumpay. Hindi ako nandaya. Hindi ako naghangad ng sobrang kita. At laging kumikilos ng may konsensya. Sasabihin ko sa'yo, hindi man ako ang pinakamayaman tao, pero mahimbing at payapa akong natutulog at ayoko nang magkasala. Marami akong empleyado sa bahay. Hindi ko pwedeng ibintang ang lahat kay Faith. Sabi ni Dave at pagkatapos ay ininom ang alak. Siya pa rin ay isang kahanga-hangang babae. Tinuturing ko siya na parang ina. At ngayon ganito ang nangyayari. Hindi nakakatuwang hinala. Alam mo ba kung paano natin maipapaliwanag ang lahat? Paos na sabi ni Edward habang nilulukot ang ilong sa lakas ng inumin. Maglagay ka ng hidden camera sa bahay at tingnan mo kung sino ang kumukuha sa mga gamit mo. Naisip ni Dave na makatuwiran ng ideya. Sa ganitong paraan, makakakolekta siya ng ebidensya at tahimik na mariresolba ang sitwasyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, halos hindi siya nagdududa na si Faith ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ngunit hindi alam ni Dave na ang paglagay ng mga kamera ay magiging simula pa lamang. Walang nakita sa unang araw ng pagre-record, ganun din sa pangalawa at pangatlo. Ang lahat ay abala sa kanilang mga tungkulin at hindi nagpapabaya sa trabaho. Nawawala na ng pag-asa si Dave na mahuli sa akto ang salarin. Ngunit sa ikawalong araw, napansin niya ang isang pagkawala. Nawawala ang isang handcrafted na himelo na gawa sa puting ginto. May palamuti ng mga diamante at itim na onyx mula sa kanilang lalagyan. Agad na binuksan ni Dave ang kanyang laptop. Binuksan ang kinakailangang programa at sinimulan suriin ang recording mula sa kanyang silid-tulugan noong nakaraang araw. Matagal niyang pinas-forward ang footage ng walang lamang kwarto. Ngunit bigla siyang huminto at namutla sa kanyang nakita. Pumasok ang kanyang minamahal at magandang kasintahan na si Karil sa kwarto. Tumingin-tingin sa paligid habang maayos na ikinekembot ang balakang. Naglakad ito patungo sa drawer ni Dave. Binuksan ito at hinaplos ang mga kahon at tumigil sa isang kulay itim. Paano mo nagawa to, Karil? Bulong ni Dave sa gitna ng labis na pagkabigla at pagkalito habang nakatitig sa screen ng laptop. Hindi magkasya sa kanyang isipan ang realidad. Binigay niya ang lahat kay Karil, tirahan, pag-ibig at pera. Ginawa ba niya ito dahil kay Faith? Nagpasya ba siyang i-frame up si Faith? Sa kabila ng makatwirang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib, nagpasya si Dave na alamin ang katotohanan at ilantad ang kanyang kasintahan. Sa payo ni Edward, kumuha siya ng isang detective. Lumabas na ang pagnanakaw ni Karil ay isa lamang maliit na bahagi ng kanyang mga kasinungalingan. Ito ay may kalaguyo na isang suga pa sa sugal. Sinabi nito kay Karil ang mga kasinungalingan tungkol sa planong magsimula ng sariling negosyo. At ang tanging problema ay hindi kailanman ito nagkaroon ng sapat na pera para maisakatuparan ang pangarap. Higit pa rito, nalubog ito sa utang at nagkaroon ng problema. At kung may tumulong man ay tiyak na ibabalik ang pera na may interes. At si Karil ang may pera, o mas tama, si Dave ang kumikita ng pera. Kaya't nagpa siya ang babae na tulungan ang kanyang kalaguyo gamit ang pera ni Dave. Isang mapanlikhang plano ang nabuo sa isipan ni Karil kung paano sisirain si Faith at mailigtas ang kanyang kalaguyo mula sa utang. Sa una, kumuha siya ng maliliit na halaga ng pera na tila ang kumuha ay ang tagalinis. Sa kalaunan, nagsimula itong magnakaw ng mga mamahaling mga bagay para isangla at ibigay ang pera sa kanyang kalaguyo. At syempre, isinisi niya ang lahat ng pagkawala kay Faith na may isang criminal record. Nang malaman ni Dave ang pagtataksil ng kanyang kasintahan, nagpasya siyang maging kasintuso tulad niya. Hindi niya agad inihayag ang lahat ng kanyang plano. Sa halip, pinlano niyang mahuli ito sa akto. Isang gabi, ipinakita ni Dave kay Karil ang isang bagong singsing na may malaking bato na mukhang napakamahal. Tingnan mo, ang halaga nito ay isang kayamanan. Nako, wag mo itong iwanan sa bahay, sabi ng babae na tila nagpapakita ng pagkabahala. Baka nakawin ito ng mahal mong katulong. Gumawa ako ng trap para sa ating misteryosong magnanakaw gamit ang singsing na ito.
Itatago ko ito sa library kung saan ko itinatago ang aking book safe. Tandaan mo, sasabihin ko lang kay Faith ang tungkol dito para mabantayan niya ang singsing. Kung mawala ito, siguradong siya ang kumuha dahil wala nang ibang nakakaalam tungkol sa singsing. Pumayag si Karil sa plano at humanga sa kapamaraanan ng kasintahan. Nanatili ang singsing sa lugar ng 2 araw at pagkatapos ay nawala ito. Agad na ipinaalam ni Dave kay Karil ang pagkawala. Si Faith nga ang magnanakaw, hindi ba? Alam ko na. Mukhang wala talagang konsensya ang mga dating kriminal. Palayasin mo na siya. Sigaw ni Karil habang namumula sa kasiyahan at tinitingnan si Dave ng tapat niyang mga mata. Ngunit tinitigan lamang din siya ni Dave na hindi maintindihan kung paano siya nagkamali ng ganito. Ibig sabihin, ikaw ang magnanakaw, Karil, at isa ka ring mapagkunwari. Kaya't igayak mo na ang mga branded mong damit at huwag ka nang magpapakita pa. Paano mo nasabi yan? Nanginginig ang mga labi ng babae habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi mo mismo na yung ex-convict na yun ang tanging nakakaalam tungkol sa singsing. Pero sa katunayan, hindi siya ang nakakaalam tungkol sa singsing. Pag-amin ni Dave. Ikaw lang ang sinabihan ko tungkol dito. Wala nang ibang nakakaalam. At saka fake lang yan tulad mo. Kaya pwede mo na yung ibigay sa bago mong sugar daddy. Pero wala kang mapapala dyan. Ang paghihiwalay ay naging maingay at dramatiko. Sumigaw si Karil, nagmakaawa at nakiusap. Lumuhod siya sa harapan ni Dave. Pinanumpaan ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, Dave. Nagmamakaawa ang babae habang hawak ang mga kamay ng kanyang dating kasintahan. Pinapatawad mo ang lahat. Tinutulungan mo ang lahat. Kahit nga ang babaeng yon binigyan mo ng trabaho. Bakit ako? Hindi pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit hindi natinag si Dave. Dapat nag-behave ka na lang. Kung ipapagpatuloy mo ang drama na to, tatawag ako ng pulis at ipapakita sa kanila ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo. Malalaman natin kung sino ang dapat na makulong, ikaw o si Faith. Makalipas ang 6 na buwan, nakatagpo ng bagong kasintahan si Dave na tunay na kaakit-akit, si Savannah. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang siya naging empleyado, kundi tunay na miyembro ng pamilya. Hindi katakataka na tinatawag siya ng mga anak ni Dave na Lola Faith. Mula kay Faith, nalaman ni Dave ang tungkol sa sinapit ni Renz, ang lalaking nagtaksil sa babaeng nagmamahal sa kanyang pamilya. Inisip niyang parusahan ito para sa napakasamang gawain, ngunit nalaman niyang nakulong na ito. Si Faith ay nagtrabaho sa pamilya ni Dave hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit hindi lamang ito isang trabaho para sa kanya. Ito'y isang masayang buhay na napapaligiran ng mga taong nagpapahalaga sa kanya.